Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po, usong-uso na talaga yung mga motor na adventure scooter. Sa pangalan pa lang na adventure, medyo nakaka-excite na rin talaga. Karamihan nga po sa mga taong bumibili ng ganitong motor, mahilig talaga mamundok-bundok. O diba? Ang ganda talaga ng bundok. Isa nga po sa pinakakilalang adventure scooter na nandito sa Pilipinas, walang iba Honda EDV na yan. Bukod kasi sa napakaganda niya, napakaganda din ng bounce niya. O diba? Intro pa lang wala na agad malungkot. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, walang duda na isa nga po sa pinaka-pinipili ng mga tao pagdating sa adventure scooter, Honda EDV na yan. Bukod kasi sa Japanese brand siya, ang ganda din talaga niya. Kahit nga po marami na nagsulputang made in China na adventure scooter, nakargado nga po ng mga malulupit na features at affordable pa. Yung mga wais na tao, doon pa rin kay Honda. Pero dahil nga po sa tumataas na presyo ng gasolina dito sa Pilipinas, nauuso na rin yung mga e-bike or yung mga electric vehicle na siya nga po ngayong bagong hari at reyna sa kalsada. No driver's license, no registration, no problem. Ang bumangga, giba. At dahil nga po doon, meron ng adventure scooter na electric. Yes po, hindi na siya di gasolina. Di baterya na siya. Kaso lang dahil ito nga po ay made in China, pa China. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, mukhang hindi naman halata na kopya yung design niya doon kay Honda. Alam nyo naman ang China, hindi talaga yan nangongopya. Sabi nila. Kung titignan nga po natin siya kapag nakatagilid, alam na. Pero kung titignan naman natin yung itsura niya kapag nakaharap siya, para siyang robot doon sa palabas na Transformer. Yung ilaw niya parang kamukha ni Bumblebee. So bali ang top speed nga po dito sa adventure scooter na ito ay umaabot ng 110 km/h. At ang nakasampa nga po dun, Checo Anaputsu. At yung charging time nga po niya bago siya mag full charge ay umaabot po ng 3 hours. So kung ikaw nga po ay tumatakbo lamang ng 50 km/h, kaya niyong umabot ng 170 km. So sobrang layo na din ng mararating mo kapag 50 km lang yung takbo mo. At kung tumatakbo ka naman ng 70 kph, kaya din niyang umabot ng 120 km. Samantalang kung tumatakbo ka naman ng 100, umaabot lamang siya ng 75 km. So kung manggagaling ka sa mainland, hindi siya abot sa West Philippine Sea. O nga pala, hindi ko pa nababanggit, ang pangalan nga po sa adventure scooter na ito ay Easycool EXDV. Ngalan pa lang, kinawat na. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So, ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Ang kanyang gauge panel, ito po ay naka TFT display at naka keyless na din po siya. Ang kanyang mga braking system, ito po ay naka disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At meron din po itong ABS. Ang kanyang seat height ay may taas na 800mm at 165mm naman ang kanyang ground clearance. At ang e-bike nga po na ito ay may kabuuang bigat na 140 kg. So kahit nga po e-bike siya, mabigat pa din siya. Pero dito, ito legit mas mabigat to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po ito ay ginamitan ng upside down fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga Checo Anaputsu na gumamit sa motor na ito. Maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa electric vehicle na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse.
So therefore, ang adventure scooter na ito, hindi po recommended. At regarding naman po sa kanyang presyo, wala na po tayong pakialam. At kung ako ang tatanungin, Japanese brand na adventure scooter or China brand na adventure scooter, syempre doon tayo sa Japanese brand. Matibay na, matibay pa. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.